So what's up mga kumagain, back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, singit natin sa month ng September itong Tipsy D versus Batang Rebelde. So kung napanood nyo yung mga past reviews ko, sabi ko sa inyo yung month ng September is more on Motus, pero isingit ko pa rin dito yung second round ng Isabuhay 2024 at syempre yung dalawang semis ng Pedestal 3. Kaya halo pa rin, pero ano to, yung month ng September natin is ano talaga, more on Motus tayo. Actually meron na nga nakapilang mga battle sa Motus na papanoorin after netong after netong Tipsy D versus Batang Rebelde. So yun, nag-check na ako sa channel ng Motus at marami na akong gustong panoorin doon. Iniisa-isa ko na 'yon. Kaya eto, singit lang natin to kasi ako gusto ko na mapanood to. Hindi ko na kayang patagalin pa, or di na ako makapag-antay na patagalin pa yung kagustuhan kong mapanood tong battle na to. Kaya ayun, huwag natin patagalin to. Tipsy D versus Batang Rebelde. Sa Facebook marami nagsasabi na dikit to yung battle, or pwede pa daw kay Batang Rebelde. Yun lang naman yung mga nakikita at nababasa ko. Kaya yun, tignan natin to. Dapat pagbibigyan natin, pakinggan natin unang Game. panat, unang versikulo 12, Batang Rebelde. Game. Ako'y nagmula sa bayan ng Alamat at Agimat, bagamat salat sa pagsikat ay may sapak na kaya kang mapabagsak, kaya dapat ka na mag-ingat. Kada suntok ay may elektrisidad na kaakibat. Grabe, ang daming tao, men. Actually, dapat manonood kami nito, pero sold out yung ticket. Ewan ko kung bluff lang yon, pero nung may nabasa kasi ako na sold out yung ticket, hindi na ako nagpursige na makabili pa ng ticket. I don't know if that's true, pero nakitang-kita nyo naman sa dami ng tao. I think that's true naman, no, sa sold out. So ngayon, yung Vuelta Balentong, hindi ko alam kung makakaabot kami, kasi ako plano ko bumili ng VIP. Pero mabigat kasi 1,250, no? Hindi ko alam, not sure. Hindi pa ako totally or 100% na makakapanood. Pero sana makanood ako. Or makanood kami. At Agimat, bagamat salat sa pagsikat ay may sapak na kaya kang mapabagsak, kaya dapat ka na mag-ingat. Kada suntok ay may elektrisidad na kaakibat. I'm so ill, kaya parang sinasalakay ka ng daang-daang igat, ha? Kapag tinamaan, lumpo. At itong taga-Bataan ay di na mahahagilap sa lakas ng impact. Yung kaluluwa niya kay Righteous One mapapalipat. Takbo! Tulad ng ginawa mong pag-iwas sa akin ng ahon 4, sa'yo pa mismo nang galing. Kasi nung 5-on-5, binigyan ko ng malalang hangover. Ngayon ka lang nakarecover? Fuck you! Ngayon tinanggap mo tong battle, dobleng bangungot at sakit ng ulo ang sasapitin mo. The Hangover Part 2! Okay. At bakit nga ba di Movie? mo pinatulan nun? Siguro natakot kang itaya pati pato, that's why you keep on ducking me. Ilang taon kang nangilag sa akin. Si Sinyo, 5 taon lang kinailangan para harapin si Apex. Ikaw 11 taon. Ganun ba kalakas tingin mo sa akin? Palibasan ng sophomore year, paangat na yung kanyang pangalan. Pero ramdam mo ang dala kong init, kaya umiwas na lang ang napili mong game plan. Kasi kung ikaw yung rising star nung taon na yon, ako naman yung rising sun ni Phaeton, kasi apo yung binubuga ng bibig ko. Maging si Abra at Shanti na pauwi pagka-spit ko, siya'y kabilang globo na tagus pa. Pwes sumusunog ng ozone bawat disco. At info, napasa akin na yung kaluluwa niya magbuhat nung umatra siya sa akin. Kaya magmula nun, isa ka na lang bangkay na walang lamay.
At kung bakit nasabi niyang siya si Einstein na nagiging Frankenstein kapag nagalit, yun ay dahil isa kanalang katawang di bateryang nakaprograma upang tustusan ng pangangailangan sa kanyang bahay. Kaya nga nangangailangan ka ng energy ball para muli kang makargahan at di ka makaramdam ng ngalay. Hindi mo alam, palibhasa na libang at naaliw ka sa iyong pagtagay-tagay, pero ikaw ay isang labing isang taon ang walang kamalay-malay. Ayos. Nakakailang bars na ako, wala pa ring grade angle, di ba? Kasi may nakahanda ng rebatong may malaking... Ulit. Nakakailang bars na ako, wala pa ring grade angle, di ba? Okay. Kasi may nakahanda ng rebatong may malaking pisngi. Akala mo, sasabihin ko yung angle na yon? Aba, syempre, hindi. Pero 2 minutes sa 3 rounds. Pero expected ko nang maglalagay ng extra effort tong unggoy. Kasi kung tingin nyo sapat na yung 6 minutes para i-handle tong bata, mas mahina pa yung kukote mo kay Bugoy. Kaya knock-out tong si unggoy sa punches kong tuloy-tuloy. Pagbagsak, pakiramdam ay lumubog sa kumunoy. At kung magbabalak ng rest back ang buong abakadas, wag nyo nang ituloy. Kasi tong bagsakan ko ay sapat na upang ang buong parokya nyo ay matulad kay Buloy. Kaya bakit ito lang yung hinarap nyo sa akin? Wala pa tong sapat na lakas at lupit. Sana yung nagmamaoy sa FB Live para talagang sagad sa kulit. Tangina. Kasi bitin pa sa tama tong tipsy. Hindi pa makasagad ang bubuet, kaya tong half drunk bibigyan ng shot puno. Ang kaso lang Russian roulette. At pagkablangko ng revolver, bunot ng Aristotle, oo, aim agad ng Glock. I'm so insane, lakong pake, kahit in pain ka natwasakos tonight, I will push Tipsy to his true limit, so take another shot! At bakit ang tagal mong walang battle? Di mo na ba masikmura yung mga match-up na binigay? O tumatanda na at bumabagal yung metabolismo? Hirap nang makatunaw at di makadighay. Pwes di ako gastroenterologist pero sa tamang oras kahihimlay. Kaya I'll be the reason why you'll die just in time. Galing. Ito ngayon ang galing ni BR dito. Gusto ko yung sa mga hindi nakakalam nung binanggit niya, no, na nakakailang bara na ako, wala pa ring angulo sa raid. So, hindi ko alam kung aware yung karamihan, pero ito yung angulo na sinabi ni BR doon is yung habang nagla-live, no? Habang nagla-live sila Tipsy, ni-raid sila dahil din sa may pinaparaffle silang sasakyan. Na I don't know if anong kaso ng sasakyan na yon. Basta yun yung raid sa live. Yun yung tinutukoy ni BR na sabi nga niya, hindi niya babanggitin yun kasi may nakandang rebat doon. Kaya, ayun. Tapos, maganda yung umpisa niya, no? Na about dun sa umatras ahon 4, yung 5-on-5, tapos yung pagkukumpara ni BR sa laban ni Sinyo at Apex, tapos ikaw, humarap ka sa akin parang 11 years bago ka tumapas sa akin. Si Sinyo 5 years lang yung kinailangan para harapin si Sinyo. Maganda yun eh. Nakapag-set agad si Rebelde ng si BR ng magandang momentum. Tapos hindi natin pwedeng i-disregard yun kasi ang ganda ng umpisa niya, ang ganda ng gitna niya, ang ganda ng ender niya. Kaya hindi bumaba yung enerhiya or yung performance ni Batang Rebelde from the start to middle hanggang dulo. Kung paano niya inumpisahan yung round 1 niya, nadala niya yun hanggang gitna, nadala niya yun hanggang dulo ng round niya. Kaya props doon. Ang ganda ng pagkaka-construct niya, ang ganda nung mga choice of words, ang ganda ng mga punchlines niya. Pero meron lang akong konting napansin. Medyo kulang sa pinaka masasabi nating haymaker, no, o yung solid na atake para kay Tipsy D. Tumatama yung mga punchlines ni Batang Rebelde, pero hindi siya ganun kalakas para kay Tipsy D, or in other words, hindi niya masyado nauuga si Tipsy D sa mga ganung linya. Maganda yung pagka-construct. Napanood nyo naman kung paano dineliver ni BR yung round 1 niya. Maganda yung construction, maganda yung delivery,
maganda yung mga topics, mga angulo, pero sa kabuuan medyo kulang to sa mabibigat na suntok. Kasi Tipsy D yan, men. Tipsy D, kailangan mo talaga ng isang linya, 2 linya, 3 linya na alam mong makakapagpauga sa isang Tipsy D. So ayun lang naman yung nakita ko. Pero overall, maganda yung performance ni BR, kulang lang sa mabigat at effective na haymaker. Yun lang. Yo! 5-on-5. Oo, tinalo nyo kami. Pero si Saito lang naman nagbuhat nun, kaya yung panalo inyong nakamtan. Baka nalilimutan mo yung nagbuhat sa inyo, nilampaso ko ng 1-on-1. Okay. Pero teka, bago ko to simulan, gusto ko lang aminin na totoo yung mga nabalitaan nyo sa akin. Malungkot man pero totoo. Totoong bumalik ako dahil sa Flip Top Beer. Ano naman Flip Top? Cheers! Cheers! Hindi ako old God. Ako ay old lang. Di naman sa pagpapakumbaba. Ang Diyos may mabuting salita. Ako wala. Tagal kong nawala. Pero di nyo ako dapat maliitin. 1-on-1 lang to sa rebelde. Sanay to sa madami. Ako dito'y mabibitin. Last battle ko sa korte, Mark Andrade versus People of the Philippines. Joke yun eh, puta. Tagal kong nawala. Tingin nyo sa akin mahina. Alam ko na gusto nyong palabasin. Binigyan nyo ako ng gym instructor upang muling palakasin. Ano ba kayo? Electrifying pa rin to. Enerhiya ko'y apparent. Kahit itest nyo aking linya, ako'y uubra sa current. Uy! Utang ina mo. Saan natin sisimulan? Line marking? Meron tong sikat na linya. Nakita ko sa papel ang kamatayan mo. Pay-per-view. So paano sasabihin mo sa akin? Tipsy D, may kaso ka pala. Kaya sa pagdinig ka nagiling. Para kang tutuli kasi laman ka ng hearing, ganon. Tenga ka ba? Gago, wala kang pag-asa. Yung ganyang linya hindi patok sa panlasa. Pagtapat mo sa akin, matatamoy disgrasya. Comedy? Alam nyo ba ka-rhyme ng Batang Rebelde? Nagpapatira sa Batang Rebelde. Naalala mo to? Kada linya, oral sex. Kain ka, kada spit. Sinabi kay Master Fit. So kada spit, ino-oral sex mo si Master Fito? Comedy! Pero parang di na to biro. Referee, kabaklaan mo official, kakasubo sa pito. Wordplay? Bata, young, hindi na umabot maturing. Napakatagal ng bata, yang rebelde, di pa rin bata, yang matuturing. Tang-inang talino na. Tumigil na mundo mo. Alam mo yun, ang daming nag-wordplay, ang daming nag-nameplay, pero tangin na pag si Tipsy D yung gumawa nun, no? Tangin na, kakaiba, no? Grabe, Tipsy. Namiss ko bumatil si Tipsy D, tangin na. Wordplay? Bata, young, hindi na umabot maturing. Napakatagal ng bata, yang rebelde, di pa rin bata, yang matuturing. Galing nun. Tumigil na mundo mo sa pag-ikot. Wala kang evolusyon. Paano ka naging rebelde? Wala kang revolusyon. Pag-ikot ng mundo, revolusyon. Happy birthday! Pero hindi yung pagbate, bagkus pamamaalam sa iyong dadanasin. Dito ka na matatapos, bata, magtatanda ka sa akin. Horrorcore? Busal sa bibig ng batang rebelde nang di na sa batang rebelde, paliguan ng baseball, batang rebelde, kada palo na papa-akro, batang rebelde. Tangina mo! Tanggal busal. Puta, and lakas, gagi. Ayan ang comment.
Gusto ko na panoorin si Tipsy D dito, men. Solid fuck. Busal sa bibig ng batang rebelde nang di na maka sa batang rebelde, paliguan ng baseball, batang rebelde, kada palo na papa-akro, batang rebelde. Tanggal busal sa bibig. Tama na, par. Kakilabot ang eko, pwes tanggapin mo still, bar. Pati pag beat na sa tempo, katapusan mo na BR, R. Di ko tinatawag ang name mo, yun ay BR, R. Brr, makina na Cheso! Ang ina. Ang lakas pa rin. Makina ng chainsaw. At kung pumunta kayo para sa bars, fuck chain smoking, ito'y chainsaw sa baga. Ba't pa kita gigiripuhan kung pwede naman na maglawa? Higit pa to sa cesarean, hiwa masyadong mahaba. Abortion kang iiwanan, patay na yung bata! Tangina. Ilang minuto yon? 3 minutes si BR, ay si Tipsy D, pero dahil sa ang sarap niyang panoorin, pakinggan, parang bitin yung ganong performance, no? Men, actually wala akong tangina. wala akong ma-comment actually. Pero nagulat ako dun sa mga ano niya, sa lahat ng estilo, no? Parang in-explore ni Tipsy D yung mga estilo na ginagamit or ginagawa ngayon ng mga battle MC, no? Yung horrorcore, bars, wordplay, line marking, di ba? Sobrang basic sa kanya ng ganong mga estilo, men. Iyon yung pinaka showcase ni Tipsy D dito, no? Isang round pa lang yun, ha. Ulitin ko lang, isang round pa lang yun, pero sobrang colorful na ng pinakita ni Tipsy D dito. At kung tatanungin nyo naman ako sa mga direct punches, direct lines para kay BR, tangina, obvious yun. Lahat ng binitawan ni Tipsy D is direct lahat kay BR. Mga nameplay, mga wordplay, 'di ba? Tangina, no question about this round. It's a totally dominating by Tipsy D. So it's a 10-8, 10-7, the 10-8 in favor. Mahirap yung round 1 iskoran kasi nagmukhang mahina yung round 1 ni BR, pero hindi naman siya ganun totally kahina, di ba? Maganda naman yung, sabi ko nga, ang ganda nung pagka-construct ni BR sa rounds niya. Pero siguro sa sobrang naging malakas lang yung dating ng round 1 ni Tipsy D, kaya masyadong nanliit yung round 1 ni BR dito. Pero props, it's a 10-8 in favor of Tipsy D round 1. Masyado malayo yun, men. Kung direct punches lang yung pagbabasihan natin, which is ayun naman yung hinahanap ko sa round 1 ni BR kanina, na direct at mabibigat na suntok para kay Tipsy D. Si Tipsy D yung nagpakita sa atin noon para kay BR, kaya 10-8 Tipsy D. Yeah. Puta. Yo, yung nagbuhat daw sa amin ng 5-on-5, tinalo niya ng 1-on-1. Eh nung kataga si Saito, tinalo ko din naman. Rebelde nga mga kakampi, pinapatay ko. Tsaka wag nang hanapin yung wala. Anong pakiramdam ng wala? Yan ang palagi niyang sermon. Alam mo, binasya ko ng mga autistic mo na fans. Pasalamat kayo, di ako pumapatol sa mga meron. Pumunta ka dito, walang saksak sa katawan. Ngayon uuwi ka ng meron. Sobrang madugo nitong battle, rereglahin tong pusi. Ngayon anong pakiramdam ng meron? Mood swings.
Ganyan ka, di ba? Binabaing puno ng estrogen, kaya pag nag-deliver ng pagalit, tunog dalagitang sa kakasubo ng burat ay nagka-sore throat. Nagpapaka-hardcore pero tunog pokpok na umungol, palibhasa pampusi yung hormone. Pokpok, umungol, hormone. Sheesh! Huwag ka na mag-deny at magmaang-maangan pa. Kunwari pang bumabattle, pakay lang talaga, may makalaplapan siya. Ano hindi? Bakit gusto mo ikaw maalala ni Sinyo tuwing hahalikan niya yung asawa niya? Okay. Masahol ka pa kay Jonas versus Cerdeo. Linya ni Tipsy D yun nung naglaban sila ni Sinyo. Ayun, panoorin na lang Tipsy D versus Sinyo. May linyang ganun si Tipsy D. Panoorin niyo yan. Ano hindi? Bakit gusto mo ikaw maalala ni Sinyo tuwing hahalikan niya yung asawa niya? Tangina. Masahol ka pa kay Jonas versus Cerdeo kasi pang Miss Gay ang figura. Ang matalo mo ko'y mas imposible pa kaysa magka-date na si Duma. Pagtapos ng battle, sagot ko alak at pulutan kasi siguradong deads at bigo ka. Kaya Sir Plasma, pa-order ng isang case at bituka. Pinupo na pa yung mga linya ko no? Putang nan to sabi mo nga kay Sequence, wala na ako sa Prime, Decepticon na ako, ha? Wala ka na sa Prime kasi Decepticon ka na? Sarap mong sapakin sa panga. Si Prime tol, si Optimus Prime, individual na karakter yon. Ang grupo niya, Autobots, tanga. Pero ang punto, itong between ng bataan gustong maging Decepticon, pues matutupad yan sa aking rhyme scheme kasi itong sound wave ko, Bone Crusher, mapapasigaw to sa sakit and that's how you make a star scream. Woo! Pati yung linya ni Chris Dilanong. Okay, gusto ko yon kasi I'm a fan ng Transformers and favorite movie ko ang Transformers kaya sobrang relate ako dun sa ano na yun, sa linya na yun. Nagustuhan ko yun, nagulat ako dun na papasok yung Transformers na movie doon, na mga characters doon. Yun, Starscream, Bone Crusher, sino pa yung mga nabanggit niya, basta solid na sa akin, nagustuhan ko yun. Pero ang punto, itong between ng bataan gustong maging ko na ako, ha? Wala ka na sa Prime kasi Decepticon ka na? Sarap mong sapakin sa panga. Si Prime tol, si Optimus Prime, individual na karakter yon. Ang grupo niya, Autobots, tanga. Pero ang punto, itong between ng bataan gustong maging Decepticon, pues matutupad yan sa aking rhyme scheme kasi itong sound wave ko, Bone Crusher, mapapasigaw to sa sakit and that's how you make a star scream. Pati yung linya ni Chris Dilanong madumi pa sa dirt, pinuna pa nito. Pero may malaking butas ka doon, Tipsy. Pinuna mo yung madumi pa sa dirt, tapos gumawa ka ng Pimp Your Food kung saan lagi mong sinasabing, madali pa to sa easy. Diba? Hipokritong magnanakaw ng ideya. Gago. Matagal ka nang sinitad ni Looney dyan sa katangahan mo. Pero patuloy na nagbulag-bulagan to. Kakagamit lang ng chainsaw. Pero ba't di mo maputol yan dambuhalang trosong nakabara sa mga mata mo? Wala kang planong ayusin yan? Ako na mismo ang gagawa. Kaya yung bara sa mata mo magiging alanganin ang lagay. Gojo Satoru versus Cursed Spirit na si Hanami. Puwersahan ko yung bubunutin gamit ang aking mga kamay. Kaya ang tsansa mong masilayan ng kinabukasan ay kung magkakaroon ako ng awa. Sorry, nakalimutan ko na kasi kung paano maawa. Kaya ngayong gabi, ako ang inyong titingalain. Dahil aking titiyakin na itong aking kalaban ay titibagin. O let's get one thing straight. Hindi tungkol sa ngipin mo yung punchline. Kaya tunog tit, yun ay dahil iiwanan kitang flatline, bitch! Galing! Galing din ni BR dito mas direkta na siya dito. Naging iba yung atake ni BR from round 1 to 2. Kung sa round 1 ang dami kong sabi ko nga sa inyo, maganda yung construction, maganda yung maganda yung layers ng mga lines or mga verses ni BR. Kita-kita mo na well constructed talaga. Then eto, pinakitaan tayo ni BR dito. At para sa akin, mas effective yung round 2. Mas kumokonekta yung round 2. Mas maraming punchlines.
mas maraming haymakers, mas madidiin yung mga linya, mas kumokonekta kay Tipsy D. Yun yung mga napansin ko sa round 2. So from round 1 na plain, pagdating sa round 2 umangat ng konti. Pero kung i-compare natin kung tatanungin niyo ako kung ano yung mas malakas, yung round 1 ba ni Tipsy D or yung round 2 ni BR, para sa akin hindi pa rin naabutan ni BR yung round 1 ni Tipsy D. Grabe yung round 1 ni Tipsy D, men. From the start andun na kaagad yung momentum, andun na kaagad yung mga direct punches, haymakers, andun na lahat pagdating sa round 2 ni BR, mas nag-improve lang, mas lumakas lang yung mga wala doon sa round 1 niya. Kaya solid na round 2 yun. Pero syempre kailangan pa rin ma-maintain ni Tipsy D yung round 1 performance niya, kasi kung lalaylay ng konti si Tipsy D dito, possible na kay BR yung round 2. Pero it depends pa rin kung paano i-deliver, kung paano i-perform ni Tipsy D yung round 2 niya. Pero napahanga ako sa round 2 ni Batang Rebelde, kasi para sa akin mas kumokonekta na siya dito at mas effective na yung mga napili niyang angulo para kay Tipsy D. Mas nauugaan niya, mas tumatama. So yun, Tipsy D round 2, let's go. Oy, underrated. Tanginan to, tuwang-tuwa pag tinatawag na underrated. Kinikilig pa. Magaling daw kasi pero unappreciated. Kaya naiinis siya. Paano ba naman kasi kada may battle, 30 days kung maganda? Tapos pag-upload ng video, marami pang views yung recipe ko ng tilapia. Underrated ba talaga? O sadyang sablay ka lang bumuo ng linya at konsepto? Hindi ka entertaining, yan ang katotohanan konkreto. Kung construction lang, mas nakakalibang papanoorin yung naghahalo ng simento. Ang hilig pa sa basketball, lampa naman pag sinalita na. Ba't ba hawak ko to? Lampa naman pag sinalita na, bawat word. Yung crowd, parang block ni Lebron kay Iguodala. Tamang board. Pero sa sobrang daming nagsasabing underrated ka, overrated ka na. Napakatagal mo lang nagpapabata Constipated ka ba? Constipated ka ba? Pero isa daw siya sa mga veteranong consistent. Aba, dapat natin yang i-cheers! Pambihira! Congrats! 13 years ka nang mahina! Paano mo na-maintain? Paano mo na-maintain? Gago! Yun na yung punchline kung di mo nabatid. Kasi yung choke ko, parang karir mo, ang tagal na sa mid. Ay, gago! Gago! Akala ko nawala talaga siya doon. Shit. Yes Ulit tayo doon, men. Paano mo na-maintain? Years ka nang mahina. Paano mo na-maintain? Paano mo na-maintain? Gago! Yun na yung punchline kung di mo nabatid. Kasi yung choke ko, parang karir mo, ang tagal na sa mid. Yari. Judges, mas maganda yung fake choke ko sa kanya. Yo, nakatatlo ng leap year, hanggang ngayon mid-tier. Hindi gumagaling. Yung prime ko nakalipas na, yung sayo hindi dumadating. Tangina, anong plano mo sa prime mo na hanggang ngayon, pristine condition, nakatago? Ibebenta mo kay Toyo. Hindi mo ako magugoyo. Marami ka lang nunal pero hindi ka batikan. Gago. Hindi ka batikan. Pangalan niya Batang Rebelde. Ano nga ba dahilan? Sa kanya mismo nang galing. Tutol yung mga magulang niya sa rap, kaya siya nagrebelde. Grabe, galing.
Ba't sinabi mo kay Sinyo kung pagrarap lang aatupagin niya, wala siyang mararating? So, dis ba yun o payo sa sarili? Kasi kung ngayon ko titignan, ikaw yung naiwan dyan at nanatili. Ngayon, di mo matanggap ang sinapit ng buhay mo. Rap kasi ng rap, di ka nakinig sa nanay mo. Inuna kasi magmaktol. Alam nila sa pagrarap, di ka giginhawa. Kapakanan mo lang kanilang iniisip, bata, pero di mo yun naisip, bata kasi ikaw ay isip, bata! Ano ba kasi pinaglalaban mo? Yung mga reference mong ikaw lang nakakaalam? Para kunyari, malalim yung flex, tapos sisisihin yung audience kapag di nila na-gets? What the fuck? Tangina, ba't di mo gamitin yung crowd reaction pang critical damage? Pwede naman mag-bars gamit ang general knowledge. Di ba? O ito, general knowledge tayo ha. Isigaw nyo kapag alam nyo yung rhyme. Game? Magdasal ka man, di ka na masasalba ng saving grace. Bilang na mga araw ng week na to, parang 7 days. Di ba? Delivery mo, tinabunan. You can't speak louder. Mahina talaga pag nakalibing na 6 feet under. Tangina, basic flow tumapos sa karir. Nitong pangpang sa high tide. Kaya ka magdi-disappear. Parang high. Maiksing setup pang knockdown. Walang effort. Parang shortcut sa pag-shutdown. Alt F4. Dapat kang sunugin, silaban. To the highest degree. This is how tip CD burn na parang MP. Tangina, nakita nyo yung pattern? Magkakasunod. Walang tsamba. Puro good points. Organized crime. Parang mafia. Ngayon, alam mo na ang susunod na numerong tatama. Hindi ito wild bunch. Tawag ko sa linyang to, Saitama. Tapos ka sa one. This is, ganito mag-rhyme si Tipsy D. Ganito mag-rhyme si Tipsy D. Relasyon ka sa audience, intact. Higit pa to sa punchline. Ito ay audience impact. Okay. Round 2, ang pinaka malakas lang na para sa akin creative yung fake choke ni Tipsy D. Pero hindi niya na-maintain yon. Sabi ko sa inyo, 'di ba, kanina, kailangan pa rin ma-maintain ni Tipsy D yung performance niya sa round 1 para makuha niya yung round 2. But I think round 2 bumaba ng konti. So yung round 2, ang layo ng agwat ng round 2 ni Tipsy D sa round 1 niya. Kumbaga sa round 1 andun yung hype na umpisa pa lang nandun, nakuha na kagad niya yung momentum, tapos nagtuloy-tuloy kagad yung mga punches, yung mga haymakers, dikit-dikit kagad yun. Kaya para sa akin, ibang level yun. Sabi ko nga sa inyo, almost 4 minutes or 3 minutes si Tipsy D dun, pero bitin, 'di ba? Para sa akin kasi sobrang ganda nung performance niya. Pero pagdating sa round 2, almost 5 minutes ata or 4 minutes and a half. Medyo nahabaan na ako doon kasi hindi na naging pababa yung enerhiya ni Tipsy D. Hindi niya talaga totally na maintain yung round 1 na ganun ka siksek yung mga punchlines or yung mga elements ng battle rap. Hindi niya ganun na siksek dito sa round 2. Kaya yung round 2 ibibigay ko kay BR sa score na 9-8. Malayo yung agwat talaga, men. Pasensya na. Pero yes, creative yung fake choke, pero it doesn't mean na kayang buhatin ng fake choke na yun, yung pagiging creative ng fake choke na yun sa para iangat yung buong round 2 ni Tipsy D na medyo nagkulang talaga sa enerhiya. Okay, naging pababa So ayun, round 1 10-8 in favor of Tipsy D. Round 2 9-8 in favor of Batang Rebelde. So 18-17, lamang pa rin naman si Tipsy D dito ng 1 point. Pero per round tabla, 1 Tipsy, 2 BR. So, round 3, let's go. Ayos, lakas magbilang.
Gago, di mo ba alam marami ng ligang nagsulputan dyan? Pero hanggang ngayon, trip-top pa rin yung number 1. At masikat daw yung niluto niyang tilapia. Bitch, I don't care. Kaya mas marami yung views kasi yung mga battles ko, di mo sinishare. Tsaka speaking of tilapia, eto, naisip ko lang ngayon lang eh. Speaking of tilapia, di man lang babara sa lalamunan ko tong hinain yung quick dish. E paano di naman matinik yung binigay mong big fish? Oh, akala ko ba nakikinig? Di ba madali pa yun sa bugtong? O baka kailangan ko pang i-replay? Ang sabi ko, big fish, di matinik. Anong tawag doon? Word fillet. Ganyan ka, di ba? Kaka-wordplay, apektado na yung relasyon neto. Inutusan siya ng misis niyang gumawa ng sandwich. Alam niyo kung anong dinala niya? Mangkukulam sa disyerto. Sandwich, gago. Yung misis mo kasi, bobo din eh, no? Pumayag agad sa yung engagement. Di nag-isip, umoo agad, di na inalam what the engagement. Ganon siya mag-wordplay eh. Pero kaya ka lang naman niya pinatulan kasi fetish niya yung malalaking ngipin. Sobrang weird nung bitch. Shit. Gabi-gabi bago kayo magsiping, ikaw pa yung sinasabihing, oh, Tipsy, let me see those big tits. Gago. Pag-usapan naman natin yung kanyang 8 winning streak na ayaw niyang masapawan. Masyadong iniingatan. Kaya si Tarantado, namimili ng kalaban. Ano, hindi. Binigay sa'yo si M-Psych, tsaka si kung sino man yun. Pero nung BR na binigay, umuo ka kagad. Namimili ka ng kalaban, bistado ko na yung estilo mo, ungas. Isipin nyo, nag-6-0 si Sequence, pero wala siyang ginawa kahit 13-0 na si Tomas. Namimili ka ng kalaban. Kaya nung nakalaban mo si Looney, Batas at Balakid, mga MCing tinitingala mo, winakwak lang yung iyong leeg kasi sobra mong wakdi. Kung tutuusin, ang pinaka-achievement mo lang ay tinalo mo yung Sak Maestro na nagdadrama sa round 3. Tapos kumampi pa kay Sinyo, pero di pa rin nag-champion tong sinasamba yung top tier. Kung nasan ka ngayon, diyan ka lang din nakatayo for the last 5 years. Sumalungat pa sa Sequence, bumalik sa pagiging baguhan. You know what that means? Yung takbo ng karir mo, paikot-ikot lang para kang hamster na nasa rat wheel. At madulas daw tong hayop na to, kaya mahirap siyang masupil. Di daw kumakagat sa pain ng mga daga, pero ngayong gabi, ratatouille. Alam ko, dapat may letrang naka-silent, pero ako'y mala Doctor Strange, ibang klaseng bumali at bumigkas ng spell. Sinadya kong gawing ratatouille kasi ngayong gabi, ikaw ay lalapangin, lalaspagin at lalasapin mo tong L. At nung battle niya kay Batas, binanggit ni Batas na pinapasabi daw ni Nela ang liit ng edits mo. Aminin mo, dahil lang sa isang linyang yon naputol yung PC mo. Naapektuhan masyado, talagang nanggigil siya. Kaya para di mapahiya, nagrebat na lang ng pakisabi kay Nela, malaki lang yung kiki niya. Wow! Wow! Kung totoo mang maliit yung edits mo o hindi, hindi ka na dapat nag-react doon, Tipsy. Para ipagtanggol yung minaliit niyang pag-aari, siniraan yung dating kasintahan at itinuring niyang enemy. Yan, ganyan yung mga lalaking may small dick energy. Pag di nakatuluyan, sisiraan. Di ka lang makamove on sa kanya kahit may asawa ka na. Kaya gumagamit ka ng time machine para bumalik at subukang ayusin yung nakaraan nyo. Kaso napunta ka sa isang bersyon kung saan meron kayong pagtatalo at aksidenteng bumangga yung kotseng sinasakyan nyo. Ngayon para kang si Ding Dong Dantes sa pelikulang Rewind kasi para mabuhay siya, buhay din ang kailangang ialay mo. Pero hindi mo ginawa, tinakbuhan mo yung obligasyon, kinain ka ng makasarili mong paraan, at kaya ka nandito ngayon kasi iniwan mo siya at hinayaang mamatay sa nakaraan. At para matakasan yung kinabukasan, ginawa niyang panakipbutas yung jowa niyang agad niyang pinakasalan. O, seryoso masyado. Tarantado, mga pelikula lang yon na ako ang nag-direct. Ang title nun, Tipsy D and the Time Machine of Regrets.
Pero pansin nyo, round 1, ginamit ko yung energy ball. Round 2, chainsaw. Round 3, time machine. Mistulang si Android 17 at 18 ang kumatay sa'yo. Itong si Einstein naging Dr. Jero kasi Dr. mga Jero. sandatang nilikha mo din ang pumatay sa'yo. Galing! Consistent na Batang Rebelde. Kumbaga, sa round 2 and 3, yun yung pinaka powerful rounds ni Batang Rebelde. Iba yung pinakita niya sa round 1 Iba rin yung pinakita niya sa round 2 at ang maganda doon yung sa round 3 niya ang nagaya or ang nadala niyang enerhiya is hindi yung round 1 kundi yung nasa round 2 na energy. Kasi kung na-duplicate or na-replicate ni Batang Rebelde yung performance sa round 1, possible na magiging downfall talaga to. Pero props sa sa mga verses niya dito, mga napili niyang pang-atake kay Tipsy D. Effective pa rin 'yon, especially yung yung laban ni Batas. Laban nila ni Batas, Tipsy D versus Batas, maganda yon. Kasi halata mo doon doon sa laban ni Tipsy D tsaka ni Batas. Halata mo doon na uga talaga si Tipsy D doon about doon sa yung linya ni Batas na pinapasabi ni Nela. Okay. Uga talaga siya doon. Tapos ang ganda ng mix up ni Batang Rebelde dito sa mga bara at saka sa mga jokes. So, ang ganda ng mix up niya doon. Kaya props doon. Kaya 2 and 3 para sa akin, yun yung best rounds ni BR, no? And kay Tipsy D, delikado si Tipsy D dito kasi yung momentum is nalipat na kay BR. Kasi yung nawala yung momentum ni Tipsy D nung pag-perform niya ng round 2, nawala talaga, nag-downfall siya doon. So kailangan ni Tipsy D na mag-regenerate at makuha niya ulit yung malakas katulad ng round 1 niya. Yun, hindi ko na isa-isahin yung mga verses ni BR sa round 3, basta sobrang powerful ng 2 and 3 niya. Yun lang. Yo! Maliit daw edits ko. Ang mahalaga, effective. Kaya nandito pa rin ako at nagfe-flex. 2 na anak ko sa misis ko, partida, 2 beses pa lang kami nagsisex. Gago. Yo! Gago. Bago ko to Tangina, anong round na ba? Yo! Bago ko total round 3 na, last round na, may sasabihin lang ako. Ang dami ko kasing natatanggap na komento na kaya daw ako umalis kasi hindi maganda pamamalakad dito. Gago. Mga hindi ba kayo na-inform? Flip top ang dahilan kung bakit meron akong platform. Kaya pwede ba, wag niyo akong dinadamay sa mga chismis niyo sa liga. Mula nung ako'y rookie pa lang. Walang pangit na pinakita sa akin si Enigma, bukod kay Badang. At hindi ito usapin ng pera. Aba, malaki TF ko dito. Kaso di ko to ginawang trabaho. Ito'y libangan ko lang at aminado na wala ang hilig ko dito. Ganyan talaga pag tumatanda. Nagkakapamilya. Naiiba ang sequel. Hanggang sa binulabog nyo ako ng Tipsy D, balik ka na old god, tangina kasi nung GL. Uy, gago. At lalong wala akong pake sa pustahan. Di ba na-raid nga ako sa pasugalan? Kaya kahit bias man lang judging, hindi pa rin ako kayang matibag. Ba't ako matatakot sa luto kung pwede ko namang i-body bag? Game? Yeah! Itong rebelde na NPA, mahilig daw sa NBA. Malas mo na tapat ka sa comeback. 2016 LBJ. Kung ikaw ay old god, ito ay sham god. Anong kahulugan? Ito'y crossover sa veterano kaya ka napag-iwanan. Pinagtatawanan, parang Shakti na full. Punches ko, Draymond Green pag bumanat sa pool. Jordan Poole sa pool, in your face na ang suntok ng bar. Di pa rin madepensaan ng hook mala Abdul Jabbar. Kaya step back ka na sa battle rap. Matter fact, take another step. Kasi wala ka namang bilang parang gather step. Okay. Pero mabibilang, nga ba to sa mga tinalo ko? Alam nyo na answer dyan. Mala Steph Curry, pagkatapos nitong 3 walk away, alam ko nang counted yan. Pero job's not done. Di ba mahal yung ticket?
Sulitin natin. Shout out sa mga nagpakalat na scammer ako! Para lang mapansin. Pues wala ako dito para mang-scam. Nandito ako para mag-scheme. Pasensya na kung walang permit yung raffle live stream. Pero buti na lang sa flip top, legal bumunot on screen. Lucky number 45. Ito si Sit, ito si Ali. Bang, bang! Uulan ng barang umaabot ng siyam-siyam. Hindi kawalan pag nawala kang ban-ban. Hindi maaalala parang mayor ng Bamban. Ganto ang tunay na kulay na lumaki sa farm. Rebelde ng sunscreen. Hindi takot mabilad. Daig pa tamaraw. Kung laging palaka ka, ikaw lang kumukokak sa tag-araw. At wala akong pake kung ikaw nagpaumpisa ng Flick G bars. Eh ba't hindi sa'yo pinangalan? Dahil dyan, papasok ako sa inyong tahanan. Pagpasok ko, iiwanan kong bukas yung pintuan. Pagsigaw ng lalabas yung aircon ng nanay mo, kukwelyuhan ko at sasabing, edi habulin mo. Tapos ako'y magmamano sa iyong lola. Hahainan ko siya ng tinola na sa panabong ng tatay mo yari. Unang higop, laslas bunganga, di ko inalis yung tare. Gago. At yung pamangkin mo na toddler, bibigyan ko ng iPad, naka-play yung Battle Unifonger. Okay. Bibigyan ko rin ng dede para busog. Dinuraan ko yung gatas, puwera usog. At yung lolo mo na may asthma, hirap sa paghinga, kinulong ko sa aparador. Hanggang sa may narinig akong sumisigaw na galit, umuwi na pala yung tatay mong kargador. Sabi niya, hoy, ano ba kayo? Nasaan ba yung nanay nyo? Ba't nagpapasok kayo dito ng ex-con? Kinuwelyuhan ko siya at sinabing wala, umalis, hinabol yung aircon. Tangina ang gulo sa bahay nyo. Tangina ang gulo sa bahay nyo, ha. Pero speaking of, matagal man nawala, flip top pa rin ang tahanan ko. Maraming salamat sa muling pagtanggap. Itaas yung mga tagay nyo. Flip top again para sa laban. Ano versikulo 12? Gagong hirap ng round 3. Ay, hirap ng round 3 pero siguro meron naman na akong nakitang meron na akong nakitang part kung saan ako titingin, no? Siguro sa sulat. Kasi yung round 3 ni BR naka battle mode talaga siya dito. Battle mode na kumbaga wala siyang sinayang na linya. Start ng round 3 direct pasok kay Tipsy D, punchline kay Tipsy D. 'Di ba? Ganon yung nakita ko sa round 3 ni BR. Unlike sa round 3 ni Tipsy D na may ilang linya siya dito na na hindi para kay BR. Ayun, ito lang sa akin lang naman to. May mga ibang linya si Tipsy D dito na hindi para kay BR. Yung syempre yung una doon yung about doon, kaya yung issue daw na kaya siya umalis kasi pangit yung pamamalakad, 'di ba? Na tapos walang pangit na pinakita sa akin si Enigma bukod kay Badang. Ano pa? Kaya ako may platform kasi yun nga maayos yung trato sa kanya sa flip top. Tapos meron pa yung marami nag-PPM sa kanya kasi yung minura niya si GL, tangin na kasi nung GL, 'di ba? So, maraming linya dito si Tipsy D na hindi tumatama or hindi para kay Batang Rebelde. So, yun yung una ko napansin. Pagdating dun sa gitna, may pagka siguro ring rust kung tawagin. Kinakapa niya talaga yung yung stage pa talaga, hindi pa totally ganun ka ready ata si Tipsy D dito. So, round 3
siguro slight edge kay BR kasi mas para sa akin sa akin lang naman. Ewan ko kung ano yung tingin nyo sa battle na to. Pero ako siguro isa na rin ako sa mga magsasabi na kay BR yung battle na to. May mga nabasa kasi ako sa Facebook na kay BR nga do yung battle na to eh. So nung una syempre hindi ako naniniwala. To see is to believe, 'di ba? Sabi ko baka na overhype lang, something ganyan. Pero ako siguro isa na rin ako sa magsasabi na kay BR yung battle na to kasi strongest round man ni Tipsy D yung round 1, pero for me 2 and 3 is bumaba talaga yung enerhiya niya in terms of punchlines, effective haymakers, effective angles, medyo nawala talaga. And si Batang Rebelde, maganda yung placing ng rounds niya kasi buti yung round 1 niya natapat sa pinakamalakas na Tipsy D. Which is yung round 1 ni BR, yun yung pinakamahina niya sa round na to, sa battle na to. Then pagdating sa 2 and 3 consistent 9 and 9. So ayun yung final score ko, 8-9-9. Scorean ko muna bago natin i-elaborate pa. So ayan, round 1 Tipsy D yun, malinaw, 10-8. Round 2 Batang Rebelde 9-8. Round 3 Batang Rebelde ulit 9-8. So that's 26. 10-8-8, that's 26 for Tipsy D. Kay BR naman is 8 9 and 9. 26 din pala yun. Tama ba? 18. Tapos, oh my God! 4. Shit. Gago. Hindi ko unexpected na naman yung score sheet natin na all 26, round 1 Tipsy D 10-8, round 2 BR, round 3 BR sa both 9-8. It's a tie 26 sa score sheet, pero since na-explain ko naman na sa inyo, hindi naman ako mahihirapan na dito mamili kung sino yung panalo. Sa akin BR to. Kung titingnan natin sa score sheet tabla, pero kung per round tayo titingin, round 1 malinaw yung Tipsy D, round 2 BR yon, malinaw, and round 3 malinaw na round 3 para sa akin. Maraming yung ginawa ni Tipsy D dito, especially yung flick G-bars, 'di ba? Effective naman siya, pero naging for entertainment na lang yung yung schema na yon, 'di ba? Hindi na siya ganun ka totally dominating para kay BR. Hindi na siya ganun naka-focus na punchline para kay BR. Kaya ayun lang. I think that's my answer sa sa judgment na to. BR 2 and 3, pero round 1 malinaw yon, Tipsy D. All 26, so I think overall performance na lang talaga yung titignan ko dito, and nakuha to ni BR para sa akin. So ako, BR ako dito. Pasensya na kay Tipsy D, na-miss ko bumattle si Tipsy D, pero yung round 1 niya, yung power niya sa round 1 hindi niya na-maintain sa 2 and 3 Kaya sayang. Unlike sa 2 and 3 ni BR na consistent. Kaya yun. BR ako dito. Tipsy D versus Batang Rebelde. Mag-i-ismang beses para sa kanilang pareho at para sa sarili nyo. Boto ng Urado, 5-0. Magigay para kay Tipsy D. Actually, panalo dapat para sa akin, panalo rin dapat si BR kay Manda Baliw 'di ba? Tangina. BR versus Manda Baliw, panoorin niyo, panalo rin si BR dun para sa akin. Tapos ngayon, para sa akin, panalo rin si BR dito. 5-0, magigay para kay Tipsy D. Tangina, shoutout sa'yo, pare. Shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat talaga. Nakakamiss. Para sa akin, dikit talaga siya. Sobrang dikit. As in, like... Nagulat din si Tipsy D doon na siya yung panalo. Paano daw? Paano? Para sa akin, parang round 1 and 2 tayo. Pero sa 3 naman, akala ko Batang Rebelde na sobrang lakas. Pero yung nagsimula na sa Tipsy, ang ganda nung ginawa ni Tipsy sa 3 kasi kumbaga may mga binanggit sa ibang issue sa kanya, gano'n, pero nakonect pa rin sa kalaban. So para sa akin, ang galing nung Tipsy D. Yan, GL, boto ko Tipsy D. Dikit siya actually. First round, halos punchline count, talagang
halos patas para sa akin, pero siguro pinagkaiba yung kay Tipsy, yung punchline niya. Mas lumalapag ng solid compared kay Batang Rebelde na sunod-sunod. Yun, siguro sa intensity. Round 2, binigay ko kay Batang Rebelde kasi feeling ko yung round 2 ni Tipsy, masyado siyang risky. Yung ender niya parang hindi nag-pay off. Tapos solid yung ender ni BR. So binigay kay BR. Round 2, round 3 akala ko kay Batang Rebelde na kasi yung simula ni Tipsy parang mas defensive siya. Pero nahabol ni Tipsy, pwede ko siyang itabla. Orga buhok para kay Tipsy. Pero yun, either way, pwedeng kahit kanino. So, yun, bigay ko kay Tipsy. Binoto ko nga pala si Cripley, binoto ko si Tipsy, binoto ko tong, parang ginudge ko tong battle na to per round. Para sa akin nakuha ni Tipsy 1 and 3. Pero napaka-solid din ni Batang Rebelde. Di ko alam, pero parang napakalaki din talaga ng epekto pag parang comeback. So, yun, 1 and 3, Tipsy D, round 2, Batang Rebelde. Binoto ko si Tipsy para sa first round tsaka third round, pero muntik si Tipsy sa third round. Yung round 2, ganda nung atake ni Batang Rebelde, parang kulang yung round 2 ni Tipsy para ron. Pero third round akala ko rin Batang Rebelde na, pero yung panapos ni Tipsy talagang binabawi niya yung rounds, kaya siya yung nanalo para sa akin. Insight nga pala, Motos Battle. Binoto ko si Tipsy. Para sa akin, round 1, halos pwede ko ibigay ng pantay na puntos. Pwede rin hindi. Iba sa live. Pero yung round 2, para sa akin, malinaw na Batang Rebelde yun. Siguro dahil di ko alam kung ba't ganun yung play na ginawa ni Tipsy dun sa round na yun. Although effective siya sa crowd, pero as battle MC parang hindi siya ganun ka concise, ka fatal sa laban. Then yun, kaya yung round 2 binigay ko kay Batang Rebelde. Pero yung round 3 halos pareho lang yung nila yung lamang ni Tipsy sa round 3, tapos yung lamang ni Batang Rebelde sa round 2. Kung titimbangin natin, halos pareho lang. Siguro parang ang pinaka naging deciding point ko is kung sino yung mas matatapos, yung round 3 or yung buong battle na mas malakas. So ayun, kasi siguro recency bias, mas huli kong narinig yung round 2 Tipsy, yung binoto ko Tipsy at kita-kits. Ay, tang-ina, mukhang may Tipsy D versus MZite sa ahon Okay. Tang-ina. Nag-post pa naman ako sa page ko ng Apex versus Tipsy D sa ahon. Yan yung post ko Tapos may nag-comment dun, mali daw, mali. Tapos MZite versus Tipsy D daw. So, di ko alam kung legit na yon, pero let's see. Doon sa body language ni MZite, I think nakuha na niya si Tipsy D So, tignan natin. Pero ayun para sa akin, ganun din yung halos ganun din yung halos ganun din naman yung naging judgment ng mga live judges natin na 1 and 2 Tipsy and Batang Rebelde, pero pagdating sa round 3 daw akala nila Batang Rebelde na, pero naging may mga perspective sila kaya nila binoto si Tipsy D sa round 3. Pero ako kasi tingnan ko yung performance ng dalawa, and I think mas naging battle wise or naging battle mode si Batang Rebelde sa round 3 compare sa round 3 ni Tipsy D na masyadong maraming mga angulo na hindi tumatama kay BR, na may mga verses siya na hindi para kay BR, 'di ba? GL, Arik, may platform, 'di ba? So hindi ganoon ka direkta kay BR yung round 3. Kaya para sa akin mas naging epektibo si BR dito. Kaya ayan, 2 and 3 BR. So ako ko lang naman to, perspective ko lang. Panalo sa akin si BR sa laban na to. So ayun. Sana ma-upload na yung Romano versus EJ Power para ma-review na natin yung second round ng Isabuhay, kasi inaantay ko na din talaga yun especially yung semis ng pedestal. Gusto ko na rin masingit yun para aabangan na lang natin finals ng dalawang liga.
Tama ba? Hindi, may semis pa pala ng ano, ng Isa Buhay. So, yun, sana ma-upload na yun para gusto ko na mapanood yung Surhenyo vs GL, pero hindi ko pa siya, ayoko pa siyang panoorin kasi gusto ko sabay na at the same time ma-judge ko siya. Kaya yun. So, yun, pero habang wala pa, balik muna tayo sa Motus. So, yun, kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.